Mga kapuso, apektado maging mga ospital sa mga rotational brownout sa Metro Manila ngayong linggo. At hindi lang ito pahirap sa mga pasyente, kundi dagdag gastos din para sa mga ospital dahil sa diesel na ginagamit para paandarin ang mga generator. Saksi, si Von Aquino. Hindi lang residential areas, mga opisina at negosyo ang apektado ng rotational brownout dahil sa mga itinaas na red alert sa Luzon Grid. Apektado maging mga ospital. Ilang laboratory machines sa San Lazaro Hospital tulad ng X-ray at maging ang aparato para sa complete blood count nagkaproblema dahil sa rotational brownout nitong Miyerkules. Once na bumalik naman yung power, ginawa agad lahat ng technicians natin yung lahat ng kaya nila. So within that day, na ayos naman. Pero yung siguro mga 2 hanggang 3 oras na nawala talaga kahit na may power na. Yung X-ray machines naman natin, it took about at least siguro 12 hours. So the following day siya gumana ulit. Dahil dito pansamantalang naantala ang laboratory test ng mga pasyente. Ang rotational brownout hindi lang pasakit sa mga pasyente, lalo na ngayong mainit ang panahon. Pahirap din ito sa bulsa ng ospital dahil ang kanilang generator set pinapatakbo gamit ang diesel. We are spending around, let's say, more or less 68,000 kung 85 pesos yung per liter. Kasi we are requiring at least 100 liters ng diesel for our genset. Pero limitado lang din nila ang kuryenteng na isusupply nito na ginagamit lang para sa mga pasyenteng mas nangangailangan. Paano na ang iba pang pasyente kapag brownout? Yung mga, siyempre yung critical yung cases. Sila po yung sila yung napoprovide ng may power para sa kanila. Pero yung mga ordinary na Wala. as in ilaw lang po. Yeah. Particularly sa mga offices, ilaw lang talaga. 3 beses po nangyari, papatay-patay yung kuryente. Sobrang init po eh. Tapos, mapunta kami dyan, punta kami sa kabila. Binuksan ko yung pinto lang para makalanghap kami ng hangin. Sa Barangay Bungad, Quezon City, naglatag na ng sapin sa tabing kalsada ang residenteng ito. Nagbaon sila ng tubig at mga hand fan pero dahil 2 oras na silang walang kuryente, nalobat na ang mga ito. Sobrang init sa bahay, kaya naglabasan kami lahat. Sana ayusin. Ang ilang residente tumambay na lang sa labas para magpapresko. Ang karinderyang ito nagkandila na lang habang ang cook sa labas na naghanda ng sangka para maliwanagan ang poste ng ilaw. Sa Baler at Season Drive Street, madilim. Tanging mga ilaw ng sasakyan lang ang may liwanag. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, red alert ang Luzon Grid hanggang alas 11 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 11 ng gabi hanggang hating gabi mamaya. Sa Visayas Grid hanggang alas 9 ng gabi ang red alert. Yellow alert mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Hanggang hating gabi, may mga lugar na posibleng magka-brownout sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ayon sa abiso ng Meralco. Ayon sa NGCP, 31 planta ang naka-unplanned maintenance shutdown. 14 ang derated o mas mababa sa karaniwan ng kapasidad. Unfortunately, that happened this morning. Another power plant, the biggest unit for Luzon, went on unplanned maintenance shutdown. So we are still running the GN Power in Diningin, Bataan. Taon-taong paalala ng DOE sa NGCP at power generation companies. Tiyaking walang titirik sa kanilang mga planta sa kasagsagan ng tag-init. Kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan. Tanggap ng NGCP ang ganitong pagpapataw ng multa. Pero sa panig daw nila, agad namang naayos ang naging aberya sa transmission lines. Ang power plants ang nagkakaproblema. Kahit anong makina, maski kotse, maski maganda ang maintenance mo, maski regular ang pagtingin mo ng, dapat mo tingnan yung oil, water, pati yung tires, mangyayari yan, magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagkasira. Right now, kung walang ibang movement, kung hindi makabalik yung mga planta, patuloy ang red alert up to Monday. And we have to run the numbers for the weekend. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi